Magandang araw sa inyo mga kapatid. Ngayon po ay magkakaroon tayo ng video para sa ah, planning guide, no, na pwede ho natin magamit later on as a reference. At the same time, pwede ho natin ito magamit as a material po sa pag-guide po natin sa mga future coordinators natin, future leaders natin, lalong-lalo na po sa paggawa ng planning. Marami pong paraan para tayo po yung magabayan sa planning. Andiyan po yung marami pong mga libro na pwede pong magturo sa atin. Pero ngayon po ay ito po ay ginagamit natin na guide sa ngayon sa ating pong church para po sa pagbuo ng planning. Kumbaga meron po akong mga parang sinimplify na natin para mas madali hong maunawaan. So, ano ba yung mga dapat natin isipin o ihanda para po sa pagpa-planning? Unang-una po, para sa isang certain ministry, meron po tayong tinatawag na kailangan po natin maisip o ma-establish po yung tinatawag po na vision that the leaders po na meron sila para sa ministry. So, you must think and establish the vision that the leaders had for the ministry. Ano ba yung vision? Ano ba yung nakikita natin para doon sa ministry natin na yon? For example, sa youth, sa kalalakihan, sa kababaihan. So, let us first establish the vision na inilalagay ng Panginoon sa atin, na pinapakita sa atin ng Panginoon. So, ano ba yung vision? Una, ito po yung tinatawag na picture. Na picture. Think about the picture of the ministry that the Lord is guiding you or leading you to become. So halimbawa po sa kababaihan, sa kalalakihan, sa mga kabataan, ano ba nakikita mong picture na gusto mong makita para sa kanila? Sila ba yung nakikita mo na mga kababaihan, kalalakihan, kabataan? Sila ba yung worshiping group? Sila ba yung tinatawag po na malalakas sa doctrine? Ibig sabihin, alam nila magturo ng doctrine. Sila ba yung magiging leader o future leader ng ating church? Sila ba yung ginagamit ng mga talent nila in sharing the gospel sa mga tao, nagpapalakas ng church through their in skill, yung mga giftings nila? So, ano ba ang picture? Pag sinabi natin vision, ano ba nakikita mo sa kanila? At ang vision po, pwede ito, hindi ito nakukuha ng 1 taon, 2 taon, 3 taon. Kundi ito po ay maaring mag-materialize ito o makita natin magkaroon ng kaganapan after siguro mga 5 or 10 years. Depende, no? Pero at least, meron kang tinatawag na vision. Kasi alam mo natin, kung walang vision, sabi ng Bible, people will perish. So, ganun din po. Kung wala tayong vision patungkol sa ministry na hawak natin, ano lang po yun, pupunta lang kung saan-saan. At wala po silang mararating o maabot. Ikalawa, so meron kang tinatawag na vision. Ikalawa, ikaw po ay magkakandak ng evaluation. So, paano ba yan? Paano ba yung evaluation? Unang mong tanong, ano na ba ang status nila? Ano bang status ng ministry ninyo sa ngayon? Ilan ba silang sa ngayon? Ilan ba ang active? Ilan ba ang hindi active? Sa tingin mo, anong dahilan? Bakit active ang mga ito, mga member na ito? At bakit naman hindi sila active? So, makikita ho natin kung ano ba yung mga dahilan bakit sila nandun sa church o bakit sila wala sa church. Ano ba ang strength ng grupo na ito? Ano ba yung kanilang ginagawa at lalo ho silang tumatatag at lalo ho silang nagiging sabihin natin na active nga o doon sa activity o sa group. Tapos pwede rin natin tanungin, ano naman ang kanilang weakness? Ano ba yung mga problem? Ano ba yung mga conflict na nangyayari sa loob ng grupo na yon? Na nagiging parang sabihin ho natin negative side nila. So, maaari ho natin itong isulat. So, ano ba yung nakikita mong potential, posibleng potential na magagawa nila in the future? Meron ka nakikita mga talents nila, nakikita kang mga lakas nila, strength nila. O kung may nakikita ka naman na pwedeng maging hadlang o negative na maaaring mangyari, na nakikita mo na potential din doon sa group, maaari mo po itong isulat. Kasi, doon ka makakagawa ng mga plano. So, kailangan mong malaman yung mga sagot sa mga tanong mo para sa susunod na phase, makakagawa ka ng mga action steps para masolusyonan mo yung mga problema o maaari mo pang palakasin yung kanilang tinatawag po na mga strength and potentials. So, evaluation, mahalaga po yun. At pagkatapos nyong maisulat ang mga collective information o ideas doon sa group as an evaluation, pupunta tayo doon sa ikatlong phase. Ito yung tinatawag na goal setting.
So, ang goal setting po ay yung kaya ninyong abutin o possible na maabot para may realidad. Ang goal setting ay maaring tinatawag po na quantity goal at may tinatawag po na quality goal. Dapat po pareho yun, magkasabay po yun. Hindi pwedeng quantity goal lang at hindi pwede pong tinatawag na quality goal lang. Kasi kung quality goal lang, sila naman din po ay magiging maganda yung kanila pong sabihin natin katayuan, no? Katayuan. Though yung quality goal will produce quantity goal later on. Pero siyempre, meron tayong tinatawag din na quantity goal. Meron tayong target na bilang. So, ang quantity goal, kung ang bilang nyo ngayon ay maari kayong 10, maari kayong mag-goal na madagdagan ng 5 to 10 para sa inyong grupo. So, maari naman kayong mag-goal na mas malaki pa doon. Depende sa gagawin ninyong mga action plan. Ngunit kung sa tingin ninyo, masyado naman kayong mahihirapan at mapipressure, doon na lang kayo sa reality na kaya nyo magawa at abutin. Example, bago matapos ang taon na ito ay madadagdagan ang, for example, kung ang specific na group na ito ng 5 o 10. So kung meron kayong 10 na present member, dadagdagan nyo ng 5, so ibig sabihin na may kabuang bilang na 15 o hanggang 20. Yun po yung possible na quantity goal, sample po ng quantity goal. Ang quality goal naman po ay maaaring ganito. Ang quality goal ay tumutukoy sa paglago ng mga bawat grupo patungkol sa pananampalataya sa Panginoon, doctrinal knowledge, church relationship, growth nila sa relationship sa Panginoon, growth nila sa relationship nila sa bawat kapatid, evangelistic practice, and community impact. For example, bago matapos ang taon, ang lahat ng member ng aming grupo ay makakatapos sa discipleship program. Number 1. Ikalawa, may tuturo at may papaunawa mga basic doctrine sa kanila. Yung tipo bang pagka tinanong mo sila about the doctrine of salvation, about the doctrine of yung teaching about prayer, teaching about what is born again, so alam na nilang ipaliwanag yon. So, yun po yung mga possible po na quality goal. Ikatlo, mababasa ang buong Bible sa loob ng isang taon. It's about Bible knowledge po yun. No? So, masasaulo na nila yun mula Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers. Mga books pa lang po. So, somehow, magkakaroon sila ng mga idea kung ano yung mga content noon. So, yan po yung example lang po ng tinatawag po ng quality goal. No, at pwede rin tinatawag na dagdagan ng makapag-share sila ng gospel sa mga tao. So, depende po 'yon, mga kapatid. Now, so yun yung tinatawag na quality goal and quantity goal. Ngayon naman, yung ikaapat na phase, yung tinatawag po na action plan. So, ano yung gagawin natin para maabot natin yung quantity goal at yung tinatawag pa na quality goal? So, meron kang list ng mga action plan. For example, sa loob ng isang buwan ay may tuturo sa kanila ang discipleship program. So, sa loob ng pwedeng isang taon, no? Yung pag matapos ang isang taon, ay matatapos nila po yung discipleship program nila. So, nakatapos, yung iba sa atin ay malapit nang matapos po yung discipleship 101, tapos papunta na po tayo sa discipleship 201. So, yun. Alimbawa lang po ito na nasa sa inyo po yung kung kayo po yung maggagawa ng plano. Ikalawa po is matuturuan sila na mag-devotion upang ma-develop nila ang pagbabasa ng Bible, pananalangin, pagbabahagi ng kanilang mga natutunan. So, sa ngayon, meron na po tayong mga schedule ng mga nagde-devotion at kumbaga nagkakaroon na po ng participation o ng interaction doon po sa devotional study po natin sa bawat group. Ikatlo ay maglalagay kami ng schedule ng Bible reading plan. So, para matapos ninyo yung tinatawag po na mabasa natin yung buong Bible, magkakaroon ka ng Bible reading plan. Tapos, magkakaroon kami ng visitation once or twice a month sa aming mga members. So, depende po sa inyo. Ikalima, bukod sa Sunday fellowship at online fellowship, pare kami mag-set ng bonding para mas mag-grow pa ang aming relationship sa bawat isa. Ika-anim, encourage namin sila na mag-participate sa mga activities at i-assign namin sila na mag-lead o maging bahagi ng mga programa katulad ng opening prayer, exhorter o tagapagpaawit. At iba pa. Depende po sa inyo. Yan po yung mga halimbawa lamang.
Ito naman ang ika-anim ay yung tinatawag na budgeting. So, isusulat po ninyo yung mga kakailangan ninyo, then maglalagay po kayo ng budget. Like materials na gagamitin, transportation, events, etc. Isusulat po ninyo yun. Then ipipresent nyo yan sa council para mapag-usapan, mapag-aralan, magkakaroon ng pag-uusap patungkol sa mga written plan at written budget para for approval. So, titingnan po nila yan kung ano po yun, yung mga possibilities o mga suggestions. So, magkakaroon po kayo ng pag-uusap doon. And last, yung tinatawag po na calendar. So, gagawa kayo ng calendar ninyo, isasabit din ninyo sa council para mapag-aralan nila. At hindi po magkakaroon ng conflict sa schedule naman ng ibang ministry. Kasi bawat plan po, bawat ministry po ay magsasabit sila ng ng kanilang po mga proposal, event o activities po sa buong taon. So, ganun po yun proseso. Para makita po kung ano yung mga event natin at mailagay po sa calendar naman po ng church, yung kabuuan as a whole. So, sa ngayon mga kapatid, yung palang muna ang ating video, at kung may tanong po kayo, wag po kayo mahiya. So, para mag-guide po natin kayo sa tinatawag po na paano ba tayo magsisimula o magpaplano para sa ating specific ministry na ating hawak. So God bless po sa bawat isa at patuloy po na pagpalain ng Panginoon ang lahat ng naglilingkod sa ating church ng Bread from Heaven.